Ito po ay totoo at Diyos ang saksi ng aming mga pangungusap na ito na mayroong buong pagpapakumbaba. Ang aming pong paksa ngayong umaga na ang pinakatema ay ang walang hanggang magandang balita ay kung paano ang lahat ng tao, lahat tayo, kaya namin kayo tinatawag ng mga kapatid na minamahal namin, lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Bilang pasimula ng pag-uusap na ito mga kapatid na minamahal, mayroon po sa Revelation chapter 14 ng isang pahayag na nagmumula sa isang anghel at akin pong babasahin para atin pong mapag-alaman na ang magandang balita ay talagang walang hanggan. Babasahin ko po sa inyo at sana po kung meron kayong pagkakataon, meron kayong lapis at papel o kaya ballpen and notebook, sulat na lang po ang mga talata na isa sa alang-alang natin. Revelation chapter 14 verse 6. English na nga lang. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Ito po ang pinaka-introduction ng pahayag na sisikapin namin kung paano ito ay naging galak at ligaya ng aming puso. Kayo din po naman ay magkaroon ng ganitong karanasan. Ang inyong pong abang lingkod ay si Brother Piper na naandito sa New Jersey at ang makakasama natin ay si Brother Epi na nasa New York naman. Nandito rin po sa Cavite si Brother Alvin at kasama natin si Brother Levy. Kami po ay sama-samang maghahayag sa inyo ng walang hanggang magandang balita. Brother Epi? Naka-mute ka, Brother Epi. Binabati ko kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Hindi ko nababanggitin ang oras kasi iba-ibang oras yung pakikinig natin. Kasama din natin si Brother Mark Gallon. Meron tayong exciting na ipapahayag na nagmumula sa salita ng Panginoon sa programang ito, live Facebook, na may magandang balita para sa lahat. At ngayon lang siguro tayo magkakaroon ng pagkakataon mag-usap na nabanggit ni Brother Piper. Ito si Brother Epi Villaruel, ang inyong kaibigan at kapatid. Ang tatalakayin natin ngayon ay lahat ng tao ay anak ng Diyos. Paano nangyari ito? Bakit ang lahat ng tao ay anak ng Diyos? Brother Piper, paano nangyari? Bakit gusto ng Panginoon ipaabot yung mabuting balita sa lahat ng tao? Revelation 46. Ano ba ang nandun? Ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit gusto niyang ipaabot yung mabuting balita? Bakit naging mabuting balita yun sa lahat ng tao? At paano natin nasabi na lahat ng tao ay anak ng Diyos? Una, mga kapatid, kung maalala ninyo, at marahil yung iba sa inyo ngayon pala makapakikinig, pero nakakatiti ako na ito ay alam na ninyo. Nang lalangin ng Panginoon ng tao, makikita natin sa Genesis chapter 1, verse 28, ating pumbabasahin, chapter 1, verse 26, ang sabi niya, let us make man in our image according to our likeness. Dalanginan natin ang tao sang ayon sa ating wangis. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Alam niyo mga kapatid, ito pong talata na to ay humahanay doon sa talata na binigkas ni Pablo sa Aklat ng Mga Gawa 17. Atin pong babasahin din. 17:26.
Alalahanin po natin na si Pablo ay isang Hudyo, supalit siya ay nangusap sa mga taong mga hentil. At ito ang kanyang winika sa 26. 17:26, mga kapatid. Medyo mabagal akong bumunot. Ito na. Ang sabi ng talata, umpisahin natin sa 22. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious. For as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with this inscription, to the unknown God. Therefore, the one whom you worship, without knowing him, I proclaim to you. God, who made the world and everything in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is he worshipped with men's hands, as though he needed anything, since he gives to all life, breath, and all things. 26, and he has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings, so that they should seek the Lord in the hope that they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us. For in him we live and move and have our being. As also some of your own poets have said, for we are also his offsprings. Therefore, since we are the offsprings of God, we ought not to think that divine nature is also gold or silver or stone, something shaped by art and man's devising. Ito mga kapatid, yung patotoo. Ang offspring, ang ibig sabihin anak ng Diyos, lahat tayo mga anak ng Diyos, sang-ayon sa kanyang paglalang. Di ba, Brother Ebi? Tama yan, Brother Piper. Nai-excite lang ako kasi yung offspring dito, yung anak ng Diyos. Biro mo kahit sinong tao, kilala natin o hindi, o anumang relihiyon nila, anong denomination, anak sila ng Diyos. Kasi daw, sabi dito sa verse 17, tayo daw ay linalang ng Diyos, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng isang buhay. So ang sino makarinig nito, tiyak ako may excite sila. Wow, anak tayo ng Diyos. Kahit galit ka, nagalit ka doon sa kapwa mo, mumurahin mo siya, ang gagamitin mo na pagmumura, ganito, hoy, ikaw ha, anak ka ng Diyos. Magkapatid tayo. Saan mo kinuha yon? Sa Bible eh. Oh. Solusyon talaga ng problema dito sa mundo ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Doon tayo mag-uumpisa na tayong lahat ay anak ng Diyos. Kaya ang mabuting balita ng kaligtasan ay gusto ng Diyos ipaabot sa lahat ng tao dahil involved sila lahat sa paggawa ng Diyos sa kaligtasan. Di ba? O ngayon, Maganda, Brother Ebi. oh, di ba nakaka-excite yun? Ako na-excite ako kasi nung una hindi ko alam itong salita ng Diyos. Parang ang anak lang ng Diyos. Kung alam mo, tayo naka-miyembro sa isang religion, ang feeling natin subconsciously, parang tayo lang anak ng Diyos. Yung hindi miyembro sa church natin, hindi na eh. Oh. Parang malungkot namang isipin niyo, Brother Ebi. Malungkot yun eh. Paano kung hindi pala tayo yung tunay? Oh. Dito, sa salitang ito, nakaka-excite na wow, lahat ng tao anak ng Diyos. Yun ang sabi dito eh. Linalang tayo sa magitan ng isang buhay. Paano nangyari yung Barry Piper? Anong umpisa nun? Doon nga sa paglalang, di ba? Nilalang niya si Adan at saka si Eva. Oh. Alam mo ba, Brother Ebi, yung pangalang Adan sa Tagalog, sa English ay Adam, sa salitang Hebreo, ang ibig sabihin, sangkatauhan o mankind sa English. Ngayon, dito sa
ibinigay mo last time ito eh. Genesis chapter 5. Hmm. Diba? Oh, Babasahin ko, Brother Epi, ha? sige Okay nga. lang ba nabasahin ko? Ayos yan. This is the book of the genealogy of Adam. Ang Adam, sa Tagalog mga kapatid, ay isang katauhan o Hindi mo mankind. nabanggit yung verse, Kuya Piper. Ha? Baka may sumusunod sa atin. Hindi mo nabanggit yung verse kung saan. Chapter 5. Genesis chapter 5, umpisa sa verse 1. Oh. Okay? Hmm. Tuloy ko ang pagbasa, ha? Oh. This is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created man, He made him in the likeness of God. He created them, male and female, and blessed them, and called them mankind. Pero sa King James Version, and called them Adam. Adam. Di ba, Brother Epi? In the day that they were created. Kaya ako, Brother Epi, Piper nga ang pangalan ko, pero Adam ako. Ikaw, Epi ang pangalan mo, Adam ka rin. Lahat ng nanonood dito sa atin ngayon at nakikinig, Adam din sila. Yun ang ibig sabihin nito, di ba, Brother Epi? Mankind. Tama. Kasi yung pangalan mo na Piper, pangalan ni Levi na Levi o ako Epi, identity natin yon. Oo. Pero yung status natin, tinan mo, kung papansinin mo ba, Piper, and they called their name. Oo They nga, called no? their name Adam. Bakit their name tapos Adam lang? Kasi humanity. Oh, ang Eve, meaning ng Eve, mother of humanity. Si Eva, hindi siya ibang material, galing din siya kay Adam. So lahat ng tao, Kristiyano, Buddhist, Muslims, Hindus, lahat yan, isa lang ang pinagmula ng buhay natin. Believers, non-believers, tiyak sa harap ng Diyos at sa salita ng Diyos sa Biblia, tayong lahat ay isa ay anak ng Diyos. Isa tayong pamilya sa Diyos. Tanggapin mo hindi, anak ka ng Diyos. Masaya ito, Brother Epi. Ha? Isipin mo, hindi man natin sila kasama dito sa kumisan iniisip nating relihiyon na kinalalagyan natin. Hindi nangangahulugan sila hindi anak ng Diyos. Anak sila ng Diyos. Di ba? Yun ang pinapaabot ng kaaway. Kaya tayo nagkakaroon ng division dahil sa religion eh. Pero tayo as a church, itong paniniwala ko, Kuya Piper, tayo bilang iglesia, itinayo ng Diyos upang ipaabot sa lahat ng tao ang mabuting balita. Hindi para kumbinsihin ang tao na mag-join sa religion. Diyan napapagod ang tao eh. Naisip ko rin yan, Brother Epi. Alam mo? Kaya nung minsan, nakita ko na itong relihiyon na kinalalagyan ko, na pag-isip-isip ko, na hindi itong magliligtas sa akin. At totoo naman. Di ba? At naniniwala din ako na kahit ano pang relihiyon dito sa balat ng lupa, ni isa man sa lahat ng relihiyon na binuo dito sa balat ng lupa, walang relihiyon na makapagliligtas. Ang makapagliligtas lamang sa atin ay ang Panginoon. Yan, tama yan. Pamamagitan ni Kristo Jesus na naging tao at naging kapatid natin, na ang tawag sa atin ay mga kapatid at hindi siya naiyang tawagin tayong kapatid, Brother Epi. Hindi ba napakagandang parang musika sa ating pandinig na ang tawag sa atin ng ating Panginoon Kristo ay kapatid at hindi siya naiyang tawagin tayong kapatid? Ay, ibigay mo yung talata para makita nila na talagang magkakapatid tayo. Punta tayo sa Hebrews chapter 2, mga kapatid. Hebreo. Isulat po ninyo, mga kapatid. Hebrews chapter 2. Para malaman nila na bahagi sila ng pamilya ng Diyos. Hebrews chapter 2. Ito po umpisahan ko po sa Gis. Di po ba? Sa Gis. For it was fitting for him, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. For both he who sanctifies, sino yung nagsasanctify?
ang Panginoong Jesucristo. And those who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren. Nakita po ninyo mga kapatid? Kayo ng mga nakikinig, kayong lahat at kami na ngayon ay nagpapahayag sa inyo. Lahat tayo magkakapatid at ang pagiging magkakapatid natin ay sapagkat si Kristo ay tinatawag tayong kanyang mga kapatid at hindi siya nahihiya. At hindi rin tayo dapat mahiya na tawagan natin ng isa't isa na tayo ngay magkakapatid. Di ba, Brother Epi? Nung nanalangin ang ating Panginoon Hesus, anong address niya sa panalangin niya? Our Father. Hindi niya sinabing my Father? Hindi. Father? Bakit our Father? Kasi talagang kapatid ang turing niya sa ating lahat. Wala siyang itinatangi. So, isa Lahat lang ng nakikinig doon. Oh. Isa lang yung pinagmula natin. Paano nangyari yon? Saan tayo nagmula? Yung binasa natin sa Acts 17:26 noon. Saan galing yan? Para malaman ng tao na kahit anumang religion, denomination, anong status o pag-iisip nila, anak talaga sila ng Diyos. Pwede nilang i-deny, hindi. Oh. Saan yun? Diba? Genesis chapter 2 verse 7. Sige nga, Kuya Piper. Anong sabi doon? Verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Oh. Alam mo mga Brother Epi, naalala ko meron kang binanggit dito eh. At ang Panginoong Diyos ay hinubog ang tao magmula sa alabok sa lupa at hiningahan ang kanyang butas ng mga ilong ng hininga ng mga buhay. Yan. Alala mo, Brother Epi? Kasi yan yung Hindi sa... hininga ng buhay. Kundi hininga ng mga buhay. Ang ibig sabihin, lahat tayo ay nanggaling kay Adam. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Yung Brother Epi. Sinasaling ko lang kasi English itong hawak ko. Sinasaling ko sa Tagalog. Sana tama yung pagsaling ko. Ang nakaka-excite dyan, Brother Piper, kasi ang buhay natin ngayon ay extended or extension ng buhay na binigay ng Diyos. Kasi saan naman tayo nanggaling? Hindi naman tayo nag-exist dahil lang sa sarili natin. Oh, yung magulang natin, nag-exist ba sa sarili nila? Siyempre, galing sila sa lolo nila. Oh, yung lolo nila na pinakaninuno ng lolo natin, saan sila galing? Babalik sa may pinanggalingan. Di ba? Yun yung mga buhay. Kaya kung sa susunod na mga pag-uusap natin, mapag-aaralan natin na tayong lahat ay nagkasala, paano tayo nagkasala, doon yung nangyari, Brother Piper. Ngayon, hindi pa naman tayo nag-uusap tungkol sa kaligtasan, pero yung dinanas ng ating Panginoong Hesus sa krus, na tumawag sa atin na kapatid, di ba namatay siya para sa kasalanan natin, para bayaran yung kasalanan ng buong mundo? Yan ang muli. Isaiah, yung sa Isaiah chapter 53. Isaiah 53. Ito, basa. Isaiah 53 verse 9. Ito, maganda nito, Brother Eti. And they made his grave with the wicked, but with the rich at his death. Because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. So, yung sa original dyan, kung may sa Hebrew, ganun din. Nasa plural yung death dyan, hindi death singular, kundi deaths. Kung tatagalogin ko, sige nga. At ginawa niya ang kanyang libingan kabilang ng mga buktot. Ano yung wicked sa Tagalog? Mga makasalanan. Makasalanan. Masasama. Masasama. Ngunit kasama, but with the rich, sa kanyang mga kamatayan, ang kamatayan dito
sa Hebrew, Brother Epi, Hmm. hindi ko lang alam kung tama yung pronunciation ko, pero sinaliksi ko ito. Ang bigkas dito, Bemotav. B-E-M-O-T-A-V. Pero hindi naman Hebrew yung dila ko, kundi Pilipino. Binibigkas ko siya kung paano ko siya nababasa. Pero kung siguro kung mga Hebrew yung nakikinig sa akin, baka pagtatawanan nila. Pero ang mahalaga doon, Brother Epi, itong kamatayan dito, Hmm. kamatayang pangkalahatan. Hindi kamatayan ng iisa. Kung paano yung binigkas mo kanina, si Adam, hininga ng mga buhay, itong kamatayan naman dito, mga kamatayan. Hmm. Kung paano, sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14, kung ating mabasahin, 2 Corinthians 5:14, ang sabi doon, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Hmm. Paano sa Tagalog yun? Sapagkat ang pag-ibig ng ating Panginoon si Kristo ang nag-uudyok sa atin. At Humihimok. atin ngang for we thus judge. Because at atin ngang ano yung we thus judge sa Tagalog? Tayo'y napagtanto. At pinamamanhik natin na kung ang isa ay namatay para sa lahat, kung gayon ang lahat ay nangamatay. Lahat, Brother Epi, sabi ni Pablo doon. 2 Corinthians 5:14. Kamatayan ng isa ay kamatayan ng lahat. Sino yung isa na yun na namatay? Si Kristo. Ang kamatayan ni Kristo na yon ay kamatayan ng lahat. Kaya sa Hebrews chapter 2 verse 9, ang sabi doon, but we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, that he by the grace of God might taste death for every man. Hmm. Kaya lahat, Brother Epe, ay humahanay sa ganitong pag-iisip na ang pag-ibig ng Panginoon Diyos ay sinasakop ang lahat. Wala siyang pinipili ng iba, hindi niya anak, at ang ibang anak niya. Ang totoo, Brother Epe, dahil lahat tayo nilalang ng Diyos, ay siya lang ang merong karapatan na tawagin tayong anak. At kung sasabihin ng mga tao na hindi sila anak, para namang masyadong malungkot na isipin na sila tinatanggap bilang anak ng Diyos. Sila naman tinatanggi nila yung pagiging anak ng Diyos. Di ba napakalungkot isipin nun? Eh kung hindi sila anak ng Diyos, kanino silang anak? Maski sabihin nila hindi sila anak ng Diyos, hindi nila pwedeng itanggi na sila'y anak ng Diyos. At sasabihin nila, sila'y anak ng iba. Di ba, Brother Epi? Saan galing yun? Saan galing yun? Kailangan pinagmulan natin. Oo. Hindi, ang mga tao na nag-iisip na baka hindi sila anak ng Diyos o kung ano man, palagay ko may kasalanan dyan, Brother Piper, tayo din. Kasi nabulag tayo sa ating sariling mga relihiyon at pag-iisip na yun ngang gawain ng kaaway na gusto niyang ipaabot na kung ikaw ay miyembro ng isang relihiyon na ganito, ikaw lang ang anak ng Diyos. Pero dito sa Biblia, tayong lahat pala ay magkakapatid. Tayo ay isang pinagmulan. Doon tayo nagmula sa hininga ng Diyos na inihinga niya sa ilong ni Adam. Kahit si Eva, doon siya nanggaling kay Adam eh. Hindi naman gumawa ng ibang material ang Panginoon. Galing mismo doon kay Adam. Hinugot sa kanyang tagyang. Amen. Kaya nung napapunta ako sa Quezon, ang sabi nila sa akin, Brother Epi, baka dito mo matagpuan yung iyong nawawalang tadyang. Ayan na, yung nawalang kong tadyang, hindi ko natagpuan. Ibinigay sa akin ng Panginoon. Yan si Sister Remy. Yun yung aking nawawalang tadyang. Kita mo? Masaya to. Ako rin meron akong nawawalang tadyang na natagpuan ko. Hinanap ko. Ikaw, binigay sa'yo. Okay ka rin naman, Brother Epi. Tataka nga sila eh. Brother Epi, paano mo nakuha si Sister Remy sa magitan ng puwersa? Sabi ko kayo, mga meron kayo. Pinag-pray niya. Bakit? Eh, binigay ni Lord eh. Pero ibang istoryahan yan. Ang point ko dito, Brother Piper, na ang tao, isa lang ang pinagmulan. Doon sa alikabok,
na ginawa ng Diyos, pinormang tao at hiningan ng mga buhay. Kaya malungkot mga kapatid, nung nahulog tayo sa kasalanan, pag-uusapan yan sa susunod, paano tayo nahulog sa kasalanan? Kasi ngayon, ang opening verse na binigyan ni Brother Piper, Revelation chapter 14 verse 6, ay mabuting balita, walang hanggang mabuting balita, everlasting gospel. Ipapaabot sa lahat ng tao. Ngayon, kung lahat ng tao ay hindi anak ng Diyos, dapat yun ipapaabot lang doon sa mga anak lang ng Diyos. Ay bakit sa buong mundo? Bakit? Kasi lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan. Paano nangyari yon? Sa susunod, pag-uusapan natin yon. Pero ang point muna natin dito, saan tayo nanggaling, i-shortcut natin, nahulog tayo sa kasalanan, gusto ng Diyos ipaabot ang mensahe, hindi lang kaligtasan kundi tiyak na kaligtasan na kay Kristo. So walang pwedeng itatangi dito. Baka mamaya sabihin natin, yung mga ligtas lang yung pumunta kay Kristo, yung tumanggap lang. Paano nila tatanggapin yun kung hindi sila ligtas? Ang mensahe ng Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, iniligtas niya muna tayo at pag-aaralan natin yung detalye niyan sa mga susunod nating pag-uusap. Kasi hindi pwedeng patalon-talon tayo eh. Ang theme natin ngayong gabi, na pambungad na pag-uusap natin kung sino makarinig nito, na lahat ng tao ay anak ng Anak Diyos. ng Diyos. Bakit? Isa lang tayo yung pinagmula natin eh. Hininga ng Diyos. The breath of life. Saan galing? Pare-pare yung kulay ng ating dugo. Correct. Oo. So, dyan, At yung hininga... Brother Alvin, dito kasi sa Amerika, yung lasa ng asin is salty. Ano ba ang lasa ng asin nyo dyan? Maalat. Maalat. Tagalog kami. Anong English ng maalat? Salty. So magkaiba lang yung pag-pronounce, magkaiba lang yung word na ginamit. Pero Yes, pagdating sa experience, yung panlasa, yung pakiramdam, iisa lang. Di ba? May kaldero ba kayo dyan, Alvin? Meron po. Kami may kaldero din. Akala ko kami lang ang may kaldero. Ngayon, dahil nabanggit mo na, Brother Epi, yung ating pag-uusapan next week, na ito'y totoong karanasan ng lahat ng tao, na tayo lahat ay naulog sa kasalanan. Ito, malalaman natin na nawala yung karanasan ng pagiging anak ng tao dahil sa pagkahulog sa kasalanan, di ba? Pero yung pagiging anak natin hindi nawala. Ang nangyari ito, nung nakawin tayo sa ating Ama na nasa langit, ng serpent na tinatawag doon sa Genesis chapter 3. Ninakaw tayo no? Kumbaga sa English, tinatawag yan, kinidnap tayo. Kailangan tayong tubusin. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Hindi na lang niya tayo. Nawala tayo. Hinahanap niya tayo ngayon. Di ba? Yan ang pag-uusapan natin next week. Kasi kung hindi naman niya tayo linalang, tapos nawala tayo, hanapin niya tayo, magiging pakialamero siya. Oo nga. Hindi naman siya pakialamero. Kaya niya ginawa yun dahil pag-aari niya tayo, anak niya tayo. Ninakaw tayo, babawiin niya tayo. Yan. Paano mo nasabi yan, Brother Piper? Ha? Paano mo nasabi yan? Na ninakaw niya tayo? Pinangakuan niya yung serpent do sa Genesis chapter 3 verse 15 eh. Tingnan mo Di ba nung naalala natin? Basahin mo sa Genesis chapter 3, Baka mapa-invento na naman tayo eh. Sige. Basahin ko umpisahan natin sa ito nahulog na, kumain na si Adam ng prutas doon sa punong kahoy na pinagbabawal sa kanyang kainin. Ito na ang tagpo. Kasi sinabi ng serpent kay Eva na pag kumain ka niyan, hindi ka mamamatay. Di ba? Natukso sila. Ito na ngayon, ang tagpo. Ang tagpo dito, nag-umpisa na silang hanapin ng Panginoon. Sabi dito sa Genesis chapter 3, verse 9, umpisahan ko sa sa verse 4. Then the serpent said to them, "You will not surely die.
For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Mhm. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" So he said, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat?" Then the man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate." And the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Ito na, hanggang 15, Brother Epi, ha? So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." Mm. Kita mo? Maraming series na mga tanong ay ibinigay. 5 tanong ay ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Mm. Pero pag nung i-address niya na yung serpent, ibinigay niya na yung hatol, yung verdict. Mm. I will put enmity. Hindi niya ipinangako sa kanyang mga anak, kundi ang pangako ibinigay niya sa serpent. Kumbaga, sa ating Idineklara niya. lingwaning marinal sabihin, ninakaw mo mga anak ko, sa palagay mo, pababayaan ko lang na matatapos yung pag-uusap nito na ganito? Maghaharap ulit tayo. At yung kanyang pangako na yon, natupad yun sa cross, Brother Epi, di po ba? Mm. Nagkatagpo sila. Yung pangako ng Panginoon na yon, sa serpent, Mm. natupad sa cross ng Kalbaryo. At yan ay isa sa mga pag-uusapan natin sa mga darating na panahon. Oo. Di ba? Kung paano sila nagtagpo uli doon. Mm. Oo. So, ang gusto ko lang idiin dito mga kapatid sa ating pag-uusap na to ay kung marinig mo ito, ipaabot mo rin sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo. Kung sino man, anumang kalagayan natin sa buhay. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Diba, Kuya Piper? Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Anak ng Diyos, mahal ng Diyos, iniligtas ng Diyos. Kaya pag mapapansin mo, Brother Piper, yung sinasabi sa John 3:16, Oo. Ngayon na lamang ang pasinta ng Diyos sa buong sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ang sa kanya'y manampalataya ay di mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong ginawa niya sa sanlibutan? Binigay niya ang kanyang minamahal niya, at sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Una lagi yung pagmamahal niya, sapagkat gayon na lamang ang kanyang pagsinta. Gayon na lamang. Nino sa buong sanlibutan, sa sanlibutan. Oo. Ngayon, dahil mahal niya ang buong sanlibutan, anong ginawa niya? Ibinigay niya bilang patutuo ng kanyang pagmamahal na wagas,
ay kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak. Gusto ko lang bigyan ng diin to, Brother Piper. Dahil mahal ng gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, hindi niya ipinahiram ang kanyang buktong na anak. Ibinigay niya. Kaya, pag meron tayong mga kasabihan na si Brother Epi ay binawian na ng kanyang buhay, minimisrepresent natin ang Panginoon kasi hindi siya pwedeng hindi siya nagpahiram at bawi. Yung mga namamatay ngayon, hindi yung binawian ng buhay. Yun ay bunga ng kasalanan na nagdala ng kamatayan. Pero meron pang mas maganda dyan na pag-aralan natin sa susunod. Pero ang dapat lang natin malaman ngayon, na yung buhay natin ay hindi hiram na buhay. Ito ay bigay na buhay. Dahil sa kasalanan, hindi natin nagamit ng tama. Kaya merong tinatawag na mga consequences. Kaya ngayon, mga kapatid, sa pagtatapos, bago tayo magtapos, ulitin natin, tayong lahat ay nagmula sa Diyos, linalang ng Diyos kay Adam, tayong lahat ay mga magkakapatid, tayong lahat ay mga anak ng Diyos, hindi natin nararanasan yan lahat. Pagdating sa experience, Brother Piper, hindi umaandar yan. Kaya doon tayo sa katotohanan sa pangkalahatang mensahe o punto na tayong lahat ay mga anak ng Diyos, magkakapatid, sa harap ng Diyos dahil isa lang ang pinagmulan natin. Yung Adam na linang ng Diyos. No? Mga kapatid, ay naging masaya ang ating pagkasama-sama sa mga sandaling ito at magkaroon kayo ng kapanatagan sa inyong kalooban na kayo mga kapatid ay mga anak ng Diyos. Tayong lahat ay magkakapatid. Ano man ang denominasyon na inyong kinalalagyan, ito ay hindi nangangahulugan na mas mataas ang antas ninyo kaysa sa amin o kami rin naman sa inyo. Pantay-pantay tayong lahat sa pananaw ng Panginoon. Lahat tayo kanyang minamahal, lahat tayo kanyang anak. Wala siyang tinatangi. Yan ang magandang balita na aming ipinaabot sa inyo. Kaya masaya ang buhay sa pag-iisip na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Amen. Salamat, Brother Piper, at nawa ang lahat na makakapakinig nito, inyong malaman, inyong tanggapin, paniwalaan, nasa inyo yan. Pero whether you accept it or not, you deny it, you reject it, you accept it, you are a child of God and God loves you so much. So mga kapatid, dito muna tayo magtatapos at tayo ay magpapasalamat sa Panginoon at tayong lahat ay kabahagi ng kanyang pamilya sa mamagitan ng ating Panginoong Hesus. At tayo ay mananalangin at hihilingin natin si Brother Alvin sa pagbigay ng closing prayer. Brother Alvin? Ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Ama na nasa langit. Sa mensahe na aming napakinggan, Panginoon, kami po ay labis na natutuwa sapagkat sa kabila ng aming pagiging makasalanan, kami ay patuloy ninyong minamahal at patuloy nyo kaming inaaring mga anak. Amen. Ano man ang aming estado sa buhay, anumang uri kami ng mga tao, Panginoon, kami po ay iisa lamang sa inyong paningin at kami ay inyong mga anak. Ito po ay aming ipinagpapasalamat sa inyo at kami po ay labis na natutuwa. Panginoon, patuloy naming ipinapaabot sa inyo ang pakikisama ng banal na espiritu sa aming lahat, pati na po sa mga taong nagsisipakinig. Sana po ay maramdaman nila patuloy ang inyong pamamatnubay. Saang dako sila pumunta, Panginoon, ay alagaan sila ng mga piling anghel. Sa kabila ng pandemya na ito na aming nararanasan, sila ay maging ligtas at ipaunawa sa kanila ang mga bagay na may kinalaman po sa kaligtasan ng kanilang sarili, higit sa lahat sa kaligtasan naming spiritual. Amin din po inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid na inyong ginagamit upang ang pabalita ng kaligtasan, ang magandang pabalita ng Ebanghelyo ay magpatuloy
na mapakinggan ng mga tao, sina Brother Epi, sina Brother Piper, lahat po ng kanilang mga kasamahan na nasa Amerika at dito sa Pilipinas. Panginoon, gamitin sila at upang sa ganun ay ang napakagandang pabalitang ito ay marinig ng bawat isa, bawat tainga dito sa sanlibutan, at kung ito'y mangyari, Panginoon, aming nalalaman at ito'y aming sinasampalatayanan, darating ang aming Panginoong Hesus upang Amen. kami kunin dito sa sanlibutan, magkasama-sama tayo dyan sa langit na bayan, nung uri man kami ng mga tao. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy mong inyong patawarin ang aming mga kasalanan na nagagawa, sapagkat ito pa'y hinihiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Brother Alvin. Salamat Sa mga po. susunod natin na pag-aaral, baka sabihin natin, di ba, Brother Epi, yung tatanggap lang yun lang ang anak ng Diyos? Pag-aaralan natin yan ng detalye. Sa ngayon, iplastada muna natin yung stage ng kung ano tayo sa harap ng Panginoon at kung anong status natin sa bawat isa, ng bawat isa sa harap ng Panginoon. Brother Piper, Brother Levi, may sasabihin ba kayo? Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, na sa palagay ko, ito ay hindi isang aksidente lamang na kayo nakikinig, kundi ito ay nangyari sapagkat ang Panginoon ay naghahayag sa inyo na isang katotohanan na kayo ay mga kapatid namin at kayo ay mga anak ng Panginoon. Maraming salamat po. So dito na lang muna tayo, nagpapaalam ang inyong mga lingkod, ang inyong mga kapatid. Meron pang karugtong ito sa susunod, yung pa rin. Bakit ang lahat ng mga tao ay anak ng Diyos, kaya lang wala ng oras. So hanggang dito na lang muna tayo. God bless you all and we love you all in the name of the Lord. Sa mga nakikinig ng live Facebook ngayon, paalam muna tayo sa susunod na Lunes ulit. God bless you, 10:30 or 11. Thank you. Amen.